Kasalukuyang nanonood si Mr. C ng panghuling edisyon ng mga balita nang makita sa TV ang anak at ang bodyguard nito. Agad niyang ginising ang asawa. Hindi na nila gaanong naintindihan ng balita sa labis na pag-aalala sa anak. Hindi na sila natulog na mag-asawa. Hinintay ang pagdating na Leo at Charis. Napanood din ni Mr. Ong ang balita. Nangalisag pati ang buhok niya sa butas ng ilong. Nang mapanood ang nobyo ng anak at buong pagmamalaking ibinando sa buong bansa na asawa nitong babaeng kaakbay. Hindi na niya inintindi ang karugtong ng balita. Wala siyang pakialam kung sino na naman ang nakidnap sa kanyang kalahi. Agad niyang tinungo ang kwarto ng anak. Malakas na kinatok sabay tawag. Araceli, ikaw ang bukas ng pinto. Usap tayo. Nalimpungatang napabalikwas ng bangon ng dalaga. Nagkataong maaga itong umuwi ng bahay. Maaga rin itong natulog. Bakit papa? Bahagya itong napaurong ng makitang galit na galit ng ama. Araceli, ikaw tapat sa akin. Bakit ikaw patol sa may asawa ha? Hindi ako pili ikaw asawa, pero puldos. Huwag naman sa may asawa. Sino hong may asawa? Wala pong asawa sa Leo. Depensa ng dalaga. Huwag na ikaw milog sa ulo ko. Sabi Leo sa TV, asawa niya, babae na yon. Binuntutan niya yun ng katakot-takot na mura sa salintang inchik. Hindi makasingit ang anak. Tomorrow I'll talk to Mr. Chua. Nahirapan siya magtagalog kaya nag-English na lang siya. We'll arrange your wedding with his son. Papa, please. No, linawin na muna natin kay Leo ang lahat. Pakiusap ng anak. Hindi na niya kailangang paliwanag. Linaw salita niya sa TV. Huwag na ikaw kausap sa kanya ha? Hindi na niya hinintay na sumagot ang anak. Agad na niya itong iniwan. Lihim siyang nagdiwang. Naghahanap lang siya ng pagkakataon para maisakatuparan ng matagal na nilang kasunduan ni Mr. Chua. Hindi na niya palalampasin ang pagkakataong iyon. Kilala niya si Mr. Lee. Susunod at susunod sa kagustuhan ang anak. Panayang beep ni Lee sa nobyo. Buhat naman noong mag-full-time student si Leo, hindi na ito nagdadala ng beeper o maging cellular phone. Ayaw nitong maistorbo. Tumawag siya sa bahay ng mga ito. Ngunit ayon sa katulong hindi pa raw dumarating si Leo. Tulirong-tuliro siya. Kapag inabot siya ng bukas at nag-usap ng ama at si Mr. Chua, tsak na hindi na siya makakatutol pa. Nagbihis siya at nagpa siya na aalis. Nang sakyan niya ang kotse, ayaw buksan ng gwardya ang gate. Inisyang bumaba at sinita ang guard. Ma'am, sorry po. Bilin po ni sir na huwag kayong palalabasin. Magalang na sagot ng gwardya. Inis na ibinalik niya ang kotse sa garahe at sinubukang kontakin si Leo. Ngunit wala pa rin ito. Si Leon na ang nagmaneho pa uwi. Wala silang imikan sa sakyan. Panatag naman si Charis sa pagkakaupo. Masarap ding maging pasahero paminsan-minsan. Nabibingi siya sa sobrang katahimikan. Bakit kailangan pang sabihin sa reporter na mag-asawa tayo? Basag niya. Anong gusto mo? Ibalita sa 4 na sulok ng kapuluan? Na bodyguard kita? Ano naman? Totoo naman hindi ba? Di akong lumabas na katawa-tawa. Kalaki-laki kong tao, kailangan ako ng gwardya ng isang bansot at babae pa. No way! Nakatiimbagang nasabi nito. Hoy, Mr. Giant! Hindi ako nagpilit na pumasok bilang bodyguard mo ano? Sige, bukas na bukas din magre-resign na ako. Ipara mo, utos niya rito. Bakit? Bababa ako. Doon na lang ako uuwi kina Tio Pros. Talaga naman, lalo nitong diniinan ng tapak sa accelerator. Tinapunan siya nito ng makalantang tingin. Natameme siya. Why make a big issue out of it? Malumani na sabi nito ng mahaba-haba ng kanilang natatakbo. Hindi sana siya kikibo kahit kinakausap siya nito, ngunit hindi niya matiis na hindi ipagtanggol ang sarili. Actually, hindi lang naman ang sarili kong inaalala ko eh. Ano nga lang ba ako? Masigit ikaw ang inaalala ko. Tsak na inihabol yun ng reporter sa evening news sa station nila. Paano kung mapanood ni Lee o ng parents niya? Ako nang bahala kay Lee. Sige, wala na ako sinabi. Kibit balikat na sabi niya. Gustuin ko man, hindi ko na mararetract ang statement ko. Okay, sabi mo nga, wag na natin yung gawing national issue at baka pagtalunan pa sa kongreso. Kapaparada pa lang ng sasakyan, naluluha ng sinalubong ni Mrs. C ang anak. Niyakap nito si Leo at pinaghahalikan. Hindi ka ba nila sinaktan anak? Buong pag-aalalang tanong ng ginang. Ano hong sinaktan? Takang tanong ni Leo. Napanood ng papa mo ang balita sa TV. Bumaling to sa kanya, sabay yakap.
Naku iha, maraming salamat at hindi mo pinabayaang makuha ng mga kidnappers ang bunso ko. Hinding-hindi talaga ako nagkamali sa pagkuha sa'yo. Hayaan mo anak, magagantipalaan din kita. Teka, sandali lang ho ma'am. Mali po yata ang dumating na balita, sansala niya. Sumingit si Mr. C. Hindi ba kayo ang tinangkang kidnapin? Napanood ko kayo sa TV. Papa, hindi kami ang kikidnapin. Yung anak ni Congressman De Los Reyes. Tumulong lang ho si Charis. Tapos ng laban nang dumating ako, paliwanag ni Leo. Muli nitong kinuwentong pangyayari. Hay naku, salamat naman at hindi naman pala ikaw. Nakahingang sabi ng ginang. Hindi makontak ni Lee ang nobyo ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang-maaga niyang tinawagan ito. Katulong ang nakasagot. Ma'am, sorry po, kaalis lang ni sir para mag-jogging. Anong jogging? Kay aga naman. Ay, jogging po pala. Sinong kasama? Si Charis po ma'am. Nakatulong. Alright, sabihin mo kay Sir Leo na tawagan ako pagdating niya ha. Sabay baba niya ng malakas sa telepono. Tinawagan ni Leo ang nobya pagdating buhat sa pag-ehersisyo. Nag-aalala siya na baka napanood nito ang balita kagabi. Gusto niya magpaliwanag. Katulong din ang nakasagot at sinabing kaaalis lang nito. Very good. Nakangiting sabi ni Mr. Ong sa katulong. Pagtawag ulit ni Leo na yon, sabihin mo wala pa si Lee ha? Opo sir, sagot ng maid. Hindi pa hihintulutan ni Mr. Ong na may makahadlang pa sa kanyang balak. Kagabi pa sila nagkausap ni Mr. Chua at sa kanila na ito manananghalian para pag-usapan ang kasal ng kanilang mga anak. Umapila si Lee sa ina, ngunit tulad niya, batas din itong sinusunod ang salita ng ama. Gabi na nang magkausap silang magkasintahan. Nakatakda na ang kasal niya kay Vincent Chua. Huli na ang lahat, hindi na siya makakaurong pa. Ikaw kasi, umiiyak na paninisi niya sa nobyo. Kagabi pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nanlulumo niyang ibinaba ang telepono. Ikakasal sa iba ang kanyang nobya. Oh no, hindi na siya makakapayag. Kahit hindi pa siya handang mag-asawa, itatanan niya si Lee. Kahit na anong mangyari. Muli niyang tinawagan ng nobya pero hindi ito sumang-ayon sa balak niya. Hindi ko kayang sawayin ang kagustuhan ni Papa at ilagay sa kahihiyan ng aking mga magulang Leo. Umiiyak na sabi nito. Please Lee, paano tayo? Paano ako? Samo niya. Leo, I'm sorry pero kasalanan mo rin. Kung hindi mo sinabi sa TV na asawa mo si Charis, hindi sana magdedesisyon ka agad si Papa na ipakasal ako sa iba. Batid mong hindi totoo yun. Ipinaliwanag ko na sa kanila pero ayaw nilang maniwala. Sino nga naman ang maniniwala sa akin kung buong kagitingan ka pang nag-broadcast sa buong bansa na may asawa ka? Paninisid nito. I'll talk to your father. Useless na Leo. Hayaan mo na lang ako. Resign na ito sa kapalaran. Masunurin tong anak. Ayaw nito ng bad karma. Masakit para kay Leong hindi man lang ipinaglaban ni Lee ang kanilang relasyon. Basta na lang itong sumuko. Wala sa plano niyang pag-aasawa. Ngunit kung gikipitin, handa na rin siyang pakasalan ng kasintahan. Pero si Lee, muli niyang tinungga ang beer. Titingin-tingin lang sa kanya si Charis habang inuunti-unti nitong inom na pineapple juice. Naroon sila sa Cosmo Bar. Ang paborito niyang puntahan kapag nagpapakalango at nagpapalipas ng sama ng loob. Para hindi sila maging kapuna-puna, binili siya ng dalaga ng leather jacket at sombrero. Madalas kasing may makita siyang kaibigan doon, kaya hindi na rin ito tumutol sa bago nitong setup. Kumuha ka rin lang ng bodyguard, totoy pa. Puna na isang kaibigan niya. Pare, alalay ko lang yan kapag nakakainom ako. Driver, aniya. Sa mga pagkakataong kasama ni Leo ang mga kaibigan, nagpapaiwan na si Charis sa sasakyan. Hindi niya gustong mausisa ng mga kaibigan nito, lalo't hindi siya gaanong makapagsalita dahil maboboses ang babae siya. Kabado siya sa madalas nilang paglabas-labas ni Leo. Halos gabi-gabi, pasado 12:00 na kumakauwi sila ng bahay. At ilang gabi niya na rin napapansin ang kotseng pula na palaging nakabuntot sa kanila. Sinabi niya yon kay Leo habang pauwi na sila pero pinagtawanan lang nito yon. Anong ginagawa mo? Kayang-kaya mo naman akong ipagtanggol, hindi ba? Ano na nga ang belt mo? Beltless? Pinuntatan nito yun na nakakainis na halakak. Kung hindi lang niya inalalang lango ito, mangininganin na niya itong batukan. Tulad nung nagdaang gabi, lasing na naman ito pero mas grabe ngayon. Inalalayan niya ito ng sumama sa Pajero. Sa likod niya ito pinaupo. Ikinabit pa lamang niya ang seatbelt. Nakatulog na ito.
Biglang may pumasok na 2 lalaki sa loob ng sasakyan. Bago pa siya nakahuma, natutukan na siya ng baril. Tinakpan ng panyo ang kanyang ilong, wala na siyang namalayan pa sa mga sumunod na pangyayari. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Charisse. Madilim ang kinaroroonan niya, nakahiga siya sa papag. Matagal siyang nakiramdam. Katabi niya si Leo, kabisado niyang amoy ng pabango nito. Bigla ang dating ng realisasyon, kinidnap sila. Napabalikwas siya ng bangon, niyugyug niya ang katabi. Leo gising! Ungo lang ang naging sagot nito. Muli niya itong niyugyug, bahagyang tinampal sa pisngi. Leo, ano ba? Gigil na siya. Nakidnap tayo! Ngunit sadyang lasing pa ito, ni nito dumilat. Sa inis niya, sinuntok niya ito sa likod saka nahiga sa tabi nito. Wala ring mangyayari kung kikilos siya ngayon. Kailangan maging alerto siya bukas. Hindi siya maaring iwanan to. Tumalikod siya. Nasusulasok siya sa amoy beer ng hininga nito. Ilang sandali pa'y mahimbing na rin siya. Hindi na niya namalayan ang pagyakap nito sa kanyang bewang. Ang pagdantay nito sa kanya. Nagising siyang nakasiksik sa binata. Nakayakap siya rito. Inis niyang itinulak to. Nagising to. Bakit ba? Hindi nito maimulat ang mga mata. Silaw na silaw sa liwanag na naglalago sa mataas na bintana. Gising na, pilit niya. What the hell? Mura nito. Talagang maaga tayong makakarating sa impyerno kapag hindi tayo nakatakas. Paanas niyang sabi. Leo, nakidnap tayo. Kidnap? Naintindihan mo? What? Bigla tong napabangon sa puang ulo. Masakit dala ng hangover. Anong ginagawa mo? Por Diyos, Leo, natampal niya ang noo. Kung hindi ka lasing na lasing kagabi, nakapanlaban ako. Pero tsak, tanghi ka rin. Hindi kita kayang buhatin para itakas ano? So, kasalanan ko pa. Alangan namang ako. Pinalisikan niya ito ng mga mata. Okay, bago pa tayo magsisihan. Kevin Costner, hayaan mo na muna ako makapaghilamos para mawalang agiw sa utak ko. Tumayo na to. Saan ang banyo? Yun siguro. Tinuro niyang isang bahagi ng kwarto na may tabing na plastic. Iginala niyang paningin sa kinaroroonan nila. Bodega. Ang pinagkakwartohang kinaroroonan nila ay nadidingdingan ng yero at napapaibabawan ng cyclone wire. Pwede siyang lumusot sa maluwang na rehas ng maliit na bintana. Kaya lang ay imposibleng maakyat niya ang mataas na bintana. Napalingon siya sa may pinto. Maingay yun kapag binuksan. Sumungaw ang kamay ng isang lalaki. May nilapag na supot. Pagkain, anito. Muling kumalansing ang susian. Tumayo siya, kinuha ang supot. Kinatok niya ang pinto. Mamang bantay, wala bang plato? Wala, sigaw nito. Kahit kutsara na lang. Anong ginagawa ng kamay niyo? Iritadong tugon nito. Kahit baso na lang, kulit niya. Gusto niyang buksan ulit ng bantay ang pinto kaya nilalansi niya to. Isahod niyo na lang ang bibig niyo sa gripo sa banyo. Hinila siya ni Leo, tinakpan nito ng kamay ang bibig niya. Anong ginagawa mo? Lalo tayong malalagay sa panganib kapag nabwisit sa'yo yun. Tumahimik siya. Hinarap nila ang supot, isa-isa niyang nilabas ang laman. 2 kanin, 2 ulam. Nakalagay sa plastik. Mabilis silang nagsipaghugas ng kamay. Hindi pa sila kumakain buhat kagabi. Biniyak niya ang plastik ng kanin para lumapad. Sinahugan ng mamantikang minudo. Nanatiling nakamasid ang binata. Tila nandidiri ito kaya sinadya niyang palusot-lusutin ang nilamas ng kanin at ulam sa pagitan ng daliri. O, kain na, sabi niya rito. Gutom na rin ito. Ginaya nitong ginawa niya. Sumubo. Halos kalahati ng sinubo nito ay natatapon. Hindi ganyan. Ganito, sabay muestra niya. Tumpukin mo ng konti yung kasyang-kasya lang sa bibig mo. Medyo bilugin mo para madaling damputin. Sabay subo niya sa bibig nito na parami yata kaya namuwalan ito. Ginaya nitong ginawa niya. Madali lang pala. Ilang sandali pa'y magana na rin tong kumakain. Pigil niya ang ngiti habang pinapanood ito. Napansin nito yon. Bakit? Paano po? Daig niyo pang bata kung kumain. Hanggang siko ang kanin mo. Naku, hindi uubra yan kay Lolo. Tsak, isa-isang ipagdadampot sa iyong mga kalat mo. Dumukwang siya. Tinanggal ang kanin sa gilid ng bibig nito. Ang dusing mo, maghilamos ka nga. Hindi lang ako may kanin sa bibig ha, ikaw rin. Nagtatawang sabi nito habang nagpapahinga, muli nilang pinag-aralan ng kanilang kinalalagyan. Kaya mo akyatin yon? Tinuro niyang bintana. Ano ako, butiki? Pakli naman ito. Ikaw, kaya mo? Kung may tuntungan sana. At paano ka makakababa? Alangan namang lundagin mong taas na yun, ano? Hoy, may common sense naman ako, no? Muli niyang pinag-aralan ng cyclone wire.
Pero yun, kaya kong akyatin. Tutuntong lang ako sa balikat mo. Mahina yan. Tingnan mo, gapok na yatang kahoy doon sa pinagkabitan. Subukan ko lang, pilit niya. Ikaw na ngang bahala. Hinubad nitong polo shirt. Nagtanggal naman siya ng medyas at sapatos. Dikit nila ang kama sa dingding. Sumakay muna siya sa leg ng binata. Tumayo ito. Dahan-dahan siyang tumayo sa mga balikat nito. Ang baho ng paa mo, biro nito. Hoy, wala akong athlete's foot. Piksi niya. Huwag kang magalaw dyan, malalaglag ka. Paalala nito, sumilip siya sa labas. 5 ang bantay, kumakain ng mga to. Tamang-tama madali siyang makakapagtago sa kamada ng mga palay. Nagsimula na siyang umakyat, ngunit dahil sadyang mahina ng suporta ng wire, gustong naitas niyang mga paa mula sa balikat ni Leo ay hindi na nun kinakayanan ang dagdag na bigat. Bumigay ang pinagkakabitan, napatili siya. Leo! Mabilis ang reaksyon nito, sinalo siya ni Leo. Kasunod nun ng wire. Dahil may kataasan din ang pinagmulan niya, mabigat ang naging impact. Napasadlak si Leo, napasakay naman siya sa mukha nito. Mabuti na lang hindi tuluyang nalaglag ang wire. Ano ba yan? Mabalasik na tanong ng gwardya. Sumilip ito at sumungaw ang malisyosang ngiti ng makitang ayos nila. Walang hiya, daig niyo pa ang mga pusa. Kaunting tahimik at muli nitong sinara ang pinto. Pulang-pula sa hiya si Charis. Lalo nang marinig ang malakas na halakakan habang kinukwento ng bantay ang inaakalang ginagawa nila. Galit niyang itinulak si Leo nang ngingisi-ngisi rin. Ilan sila sa labas? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Nilapitan siya nito at tinakbayan. Sorry na, hindi na ako tatawa. Pero halatang nagpipigil lang ito, napangiti na rin siya. Tamang hinala ko, kamalig to ng palay. 5 lang sila, kayang-kaya natin. May armas ba sila? Oo, puro armado, napangiwi ito. Tapos sasabihin mo kayang-kaya natin? Maluwag ang kamalig, marami tayong pwedeng pagtaguan. Okay, maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Habang tumataas ang init ng araw, lalong parang nagiging pugon ang kinaroroonan nila. Sila yung nakahubad barong na. Siya ako hindi lang inaalalang baka sumilip ang gwardya ay nais rin niyang maghubad ng damit. Binasa niyang panyo at yun ang pinamuna sa katawan. Nang hindi na siya makatiis, naligo siya sa banyo. May nakita siyang kapirasong sabong panlaba at tabo. Yun ang pinagtiyagaan niyang gamitin. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Nang lumabas, naka-cycling shorts na siya at t-shirt. Saan galing ang sinuot mong shorts? Kunot nung tanong ni Leo. Sa akin to. Hoy Leo, kahit naman ako haragan, hindi ko naman ugaling magsuot ng damit ng kung sino-sino. Lalo na't panloob. Pairap na sabi niya rito. Akala ko kasi, hindi na nito tinuloy ang sasabihin. Pumasok na to sa banyo. Paglabas, nakapaligo na rin ito, pero pulang-pula ang balat. Ano bang sabon yung ginamit mo? Ang baho at ang kati. Huwag ka nang maghanap ng iba at yun lang ang meron. Inis pa ring wika niya. Sadyang napakainit ng kinalalagyan nila. Inililis niya ang t-shirt hanggang sa may ilalim ng dibdib, pati ang manggas ay tinupi niya hanggang balikat. Itinaas niya ang buhok at tinalian ng rubber band. Dahil hindi nasuklay, marami hindi napasama sa pagkakatali. Hindi siya mapakali. Lakad siya ng lakad, paruot pa rito sa harapan ni Leo. Hindi naman siya aware na lagi nakasunod sa kanyang tingin ito, na ibang nagiging epekto ng ayos niya rito. Humigait at mariing pumikit. Walang mangyayari sa atin kung lagi ka nalang nakahilata dyan, untag niya. Bakit? Gusto mo rin bang may mangyari sa atin? Pabirong sabi nito. Malisyoso, inis na sabi niya. Kumilos ka dyan. Kailangan gumawa tayo ng paraan para makaalis dito. Ikaw, tsak na matutubos ka ng mga magulang mo. Ako, milagro na kapag nabigla mo si Tio Pros ng kahit na 500. Langsang iyon, tumayo to, hinawakan siya sa magkabilang balikat at inupo sa kama. Lalong walang mangyayari sa kakalakad mo. Hindi ako makapag-isip dahil lakad ka ng lakad sa harapan ko. Mataman siya nitong tinitigan. Tila may gumuhit na idea sa utak. Ganito na lang, mamayang gabi, nilapit itong bibig sa kanya tengat para marinig niya na mabuti ang plano nito. Napahagikik siya. Tinakpan niya ang tenga, kunot nung napatingin si Leo sa kanya. Anong nakakatawa sa plano ko? Wala, may kiliti ako sa tenga, aniya. Ganun ha, binuno siya nito, inihiga, tangkang kilitiin, impit ang hagikik niya. Baka pumasok ulit ang gwardya. Sa kapapasag niya, hindi sinasadyang natuhuran niyang amo, impitong napaungol. Tukop ang bahaging nasaktan, nataranta siya, lalo nang makitang namutla ito. Wala sa loob na nakihawak na rin siya sa hawak-hawak nito. Leo, I'm sorry. Hindi ko sinasadya.
Alam niya na kamamatay kapag napuruhan doon ang lalaki, marintong napapikit, lalo siyang nataranta. Leo, please, masakit pa ba? Panay ang himas niya. Nang may naramdaman siya, bigla niyang nilayo ang mga kamay. Nanunuksong umiti ang binata, namula siya. Bago pa siya nakatayo, muli niya itong kinabig at sinilang halik sa mga labi. Tila humalagpos ang tiniptimpi nitong apoy. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong makatutol. Walang planong tumanggi si Charis. Sa halip, buong init na gumanti siya ng halik. Mahal niya ang lalaking ito. Ngayon lang niya yun aaminin sa sarili. Kung mamamatay sila, kung hindi sila makakaligtas sa kamay ng mga kidnappers, at least, mamamatay siyang maligaya. Mararanasan niya kung paano ibigin ni Leo. Mariing nakagat ni Charis ang loob ng bibig. Inimpit ang isang daing sa nadaramang sakit. Sandali na patigil si Leo. Sweetheart, parang alam niyang sinasaktan siya. Gusto niyang tumigil pero hindi niya magawa. Mahigpit namang napayakap siya dito. It's alright, Leo. Please don't stop. Then he began to move. Isang impit na ungulang pinawalan nito. Sinubukan niyang maging malumani noong una, ngunit hindi nagtagal ay naging baliw ng kanyang mga galaw. Hanggang sa dumating ang huling sandali. Sa kanyang pangalan sa kanyang mga labi, siya ay nagbigay ng isang huling tulak at sabay narating ang kaluwalhatian.